Hello everyone, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, happy Saturday po, happy weekend po sa ating lahat mga guys. And ngayon for today's video, gusto kong i-share sa inyo ang, alam niyo naman dito sa Iloilo City, meron tayong tinatawag na dinagyan. Pero hindi tayo pupunta doon mga kasari, dito lang tayo sa ating tindahan. Kasi doon sa city is sobrang maraming tao at sobrang grabe. Sobrang daming tao. Makikita nyo naman kapag kayo nanonood ng news, makikita nyo kung gaano karami ang tao dito sa Iloilo City at nagawa na itong tourist spot, one of the tourist spots every January. Kasi nga, meron kami dito activities na ginagawang Dinagyang 2024 and that's gonna be starting today, Saturday, maraming mga activities doon sa city. So, hindi tayo pupunta doon mga kasari kasi masikip na at maraming tao. So, dito lang tayo sa ating tindahan, magbabantay at magtitinda. Ngayon po, meron nagtanong sa akin. Ito namang sinishare ko sa inyo ay base sa mga nagtatanong sa aking comment section. Magkano daw ba ang binibenta ko ngayon na matumal na? Alam naman natin lahat ng mga sari-sari store na nung pumasok itong 2024 ay hindi nakagaya ng mga previous years na wala pang pandemic or may pandemic, mas malakas pa nga nung may pandemic. Unlike ngayon na wala nang pandemic, nagmahal na ang mga paninda and naging hindi na maganda ang bentahan sa isang sari-sari store. Bakit? Ano ba ang rason? Bakit? Medyo tumumal tayong mga sari-sari store owner. Hindi na tayo kasing lakas ng una nating tayo or una nating invest sa ating sari-sari store. Ano kaya ang mga posibleng dahilan kung bakit humina ang ating sari-sari store? So, sa aking experience, mga kasari, kung bakit medyo humina ngayon, at just what I've said before in my previous video na investing as a sari store nowadays like 2024 which is mahal ang mga paninda is not hindi magandang timing. Ayan. Shall we say, hindi magandang timing. Kasi nga bukod sa mahal na ang mga paninda natin, marami na nagsusulputan na parang mga kaputing sari-sari store. Kaya guys, nasabi ko sa inyo na investing as sari-sari store nitong 2024 ay parang hindi magandang timing din. Kasi nga, sobrang dami nang nagsisipag labasan ng mga sari-sari store. Gawa ng pandemic, so nag-start na silang magtindahan. And so, apektado ang ating mga bentahan. Kumbaga, parang naghati-hati na. No? Kung sabihin natin na noon is malakas ang bentahan mo, shall we say, andyan ka sa 20,000. And yun ay wala ka pang masyadong kakompetensya. Sabihin natin, kompetensya mo siguro mga 2 or 3. Ayan, so nakakabenta ka ng mga around 20. And nung naglabasan na yung mga kakompetensya mo, so bumababa ang bentahan mo. At compare mo ngayon, hindi lang 3, 2 ang magiging kakompetensya mo, mas malaki pa ang tindahan sa'yo. So, tapos ang tindahan mo ay hindi masyadong maraming paninda. So, maiiwan ka talaga sa area. Kumbaga, maiiwan ka sa bentahan. Hindi mo makukuha yung sinasabi nilang 6 digit a day. Or 5 digits a day. Hindi mo na masyadong ma-reach yung ganong klaseng bentahan. Pero, kapag sa inyong area ay ikaw lang ang nandyan, congratulations kasari. Kasi lahat ng mga customer, syempre sa iyong tindahan pupunta. Pero dito po kasi sa akin ay marami kami dito, maraming mga wholesaler na naglalabasan. So parang napapaisip tuloy ako na mag-switch ng ibang negosyo or magdagdag ng negosyo or magdagdag pa ng aking stocks. Para sa ganon, medyo dadagdag yung ating kita araw-araw. Madadagdagan kita natin araw-araw. Kasi kapag marami ka namang paninda, maraming makikita si customer. So, parang isang technique din yun mga kasari na nagpaparami ng inyong benta araw-araw. Kasi kung marami kang paninda at kita ng customer na parang mainggan nyo ba sila? Mainggan nyo silang pumili sa iyo. So yung isang tip ko dito mga kasari bilang isang vlogger, sari-sari store vlogger, kapag ikaw ay nagtitindahan at marami kang kakompetensya, ang isang tip ko sa iyo is damihan mo ang iyong paninda. Dagdagan mo ng iba't ibang klaseng items ang iyong tindahan. Yan is one of the best way na para makapag-inganyo ka ng customer. And aside from magandang arrangement, maganda ka mag-ayos,
maaga ka nagigising, maaga ka nagbubukas, late kang nagsasara. Yan ang mga tip na dapat mong i-adapt sa iyong sari-sari store. Kung gusto mo manatili sa, kumbaga, sabi nga nila, matirang matibay. So narinig ko sa mga kasamahan ko o sa mga customer na sinasabi nila matira na lang daw ang matibay. Siyempre kasi nga marami kami dito, nakikita nila na pares naman kaming maraming mga paninda. Kung marami akong paninda, marami din ang aking katabi, marami doon sa kabila. Ayan. So nagbabari na lang kami sa aming mga presyohan. And siyempre kung customer na lang, pat lang is damihan natin ng mga stocks ang ating tindahan. And mas maganda siguro mga kasari may advice ko sa inyo kung naranasan nyo ang kagaya ng naranasan ko dito na matungal talagang tindahan kahit na marami kang mga paninda. Magdagdag lang tayo ng another source of income. So yun ang ginagawa ko para madagdagan ang aking income araw-araw kasi nga tayo ay nagre-renta pa. So, kadalasan kasi sa mga nagre-rent, dapat may alternative ka. Meron kang mga alternative ways kung paano mas lumami pa talaga ang iyong income araw-araw. Kasi nga, nagre-rent ka, so marami kang mga bayarin, may ilaw ka, may tubig ka, ayan. So, and kung ang tindahan mo ay ginagawa mo pang bread and butter, dito natin kinukuha lahat ng ating mga expenses. So, kailangan meron ka rin ibang another source of income, ayan. Para kahit paano is hindi naman mabilis malugi or makalbo ang yung tindahan kasi nga dahil hindi tayo makapag-roll ng mabilis kasi konti lang ang ating benta. So ito ding pagbablog or pag-share natin is one of the best ways na another source of income din ito mga kasari. Kaso lang, so pag hindi naman masyadong karamihan ng views natin, so hindi rin natin masasabing monthly tayo nag-income. So ako dito dahil nakita naman yun naman, hindi man masyadong maraming views ang aking videos. And sana nga magkaroon ng maraming views, no? Kasi marami namang makukuhang tips and ideas dito sa aking tindahan, sa aking pag-share kung paano maging maasenso, paano magiging successful ang inyong negosyo. Marami naman dito akong tips dito sa aking channel. Pwede nyo i-open yung ating mga videos dyan. And mag-scan kayo. Baka meron pa kayong additional knowledge na idagdag ko pa sa inyong diskarte sa inyong tindahan. So marami dyan mga kasari, pwede kayong mag-scan dyan and makita nyo dyan aking mga previous videos na marami na akong na-upload tungkol po sa isang tindahan. So ngayon, sinasabi natin matirang matibay. So from the word matirang matibay, dapat lang magiging, aside from madiskarte ka, nandyan din yung talagang sipag, no? Kasi kung hindi ka maging masipag at parang nawalan ka ng pag-asa, so ang tendency is late ka lagi nagbubukas, hindi ka makapagbukas ng maaga kasi parang nawalan ka ng gana na magtindahan. So sana lang hindi yan mangyari sa atin mga kasari, no? Sa akin kasi sa ating lahat dahil matagal natin na-put up ang ating tindahan, matagal tayong magtyaga at nagsipag para mas tumagal ang ating tindahan at mas dumami pa ang ating mga paninda. So sana lang hindi mawawalan yung mga kasari kasi kung ang iba nga gusto nilang magkaroon ng ganito, tayo pa na nandito na. So kung nandito na tayo, dapat na lang natin ay ingatan natin. Kasi iba nga gusto nila magkaroon ng tindahan. Di ba? So tayo na meron na, nandito na tayo sa larangan ng ganitong negosyo. So ingatan na lang natin. Dagdagan pa ng sipag. Kasi ang pagiging matumal naman mga kasari is hindi yan araw-araw. May araw na medyo talagang masabi natin na konti ang ating bentahan. Pero may araw din naman na malakas. So, hindi lang tayo mawala ng ang aking may advice, mga kasari sa aking mga kapwa kasari sa store owner dyan. Hello sa inyong lahat. Ayan. May advice ko lang is huwag tayong mawala ng pag-asa. Everyday yan. Meron talagang pag-asa. Kapag tayo ay nagbubukas, meron talagang tayo magiging benta. Ayan lang po ang aking ma-share ngayong araw na ito. Thank you so much po sa inyo guys for watching and see you again on the next video. Bye!